Heto na guys, dahil sobrang pinag-iisipan ko talaga to, pero ako na ang babawi. Ako ang karma nyo guys. Okay? Ako ang mamamrang ka na ngayong taon. Okay, ganito ha. Minahal ko yung asawa ko. Kahit pangit yan. Tandaan nyo ha, yung mga angkan niya, kapatid niya at pamilya. Mapangit yan eh, totoosin. Minahal ko yan. Mas matangkad pa ako kaysa sa kanya kung totoosin. Pero minahal ko yan. Diba? Kung totoosin guys ha, ibahin nyo ko sa ibang wife. Kasi ako palaban talaga. Hindi ako uurong. May paninindigan ako. Mamamrang ka ako para maintindihan nyo yung nararamdaman ko. Kung bakit depression yung nangyayari sa akin noon until now. Okay? Para alam nyo. Husband ko, hindi naman siya masyadong kagwapuhan talaga. Bakit ko minahal? Mahirap nga siya. Diyos mio Marimar, wala nga kapera-pera yan. Magkano lang sinasahod niya sa trabaho, pero minahal ko yan. Wala nga yung maibigay sa akin eh. Minahal ko yan. Ano pa? Puro porwisyo yung abot sa akin yan. Minahal ko yan. O, diba? Yung mga sinasabi sa akin nung ano niya, side niya, angkan niya, pinsan niya, pamilya niya. Maghiwalay na kayo kung ganyan kayo. Yung about sa pera, alam nyo naman, kilala nyo naman yan, di ba? Pagdating sa pera, magastos. O, di ba? Kung totoosin nga, natatawa rin ako eh. Bakit sila kapag may problema, dinadaan din sa Facebook? My God. Pero ako yung pinipaint point. Nag-post lang ako, tapos minamasama na nila. So, paano pag pag binalikan ko silang ganito? Okay naman. Nag-post din naman kayo about sa mga asawa nyo. Pero parang ako pa yung mas masama sa paningin nila. Di ba? O, yan. Kung totoosin, wala kayo sa kalingkingan ko. Di ba? Palaban ako. Akala nyo maniniwala ako sa inyo na kesyo ang dami nyo na sinabi sa akin about sa asawa ko, maghiwalay kami. Ganito yung pinilit nyo na ako, nakausapin ko asawa ko. No way! Kasi nag-uusap kaming mahinahon ng ganyan ng asawa ko at pinapabasa ko rin lahat ng mga sinasabi nyo, chat, at nababasa din naman nila yung comment section do sa Facebook ng asawa ko. Kaya nga mag-best friend guys, ang mag-best friend, ang matalik na kaibigan na nag-asawa, alam namin lahat ng kalokohan, alam namin lahat ng galawan. Kaya paano nyo nga kami mapaghihiwalay? Diba? Gawin nyo na lahat, pero ano nangyari? Babalik din sa inyo lahat ng karma. Promise, indicated, period. Diba? Hindi nyo nararanasan ngayon yan. Nawalan kami ng 3 anak. Anong bumalik sa kanila? Diba? Yan yun. Course yun eh. Kasi wala ako totoo. Simulat sa pool, naging mabuti ako. Yung nung una nga, nakita ko yung sa bahay nila. Ang dumi-dumi. Hindi. May amag-amag pa. Ako naglinis. Nung panahon nung wala yung magulang niya. Yung ate niya talaga layas. Ako naglinis kasi ultimo ayoko talaga. Bawal sa akin ang madumi. May hika nga ako, di ba? Tapos sasabihin nila, ang yaman-yaman ito. Tapos sakitin. My God, guys. Since birth talaga, may sakit na akong ganito. Hika. O, di ba? Kaya ang dami ring bawal sa akin. Hindi ko naman din yung masisisi sa sarili ko dahil ipinanganak akong ganon. Na may sakit at may hika. Sakit ako sa dibdib. Okay? Kaya, ayan, nako, guys. Part 1 to, part 1. Ito, guys, ang part 2.
Yun sa dami nilang sinasabi sa akin kung gaanong talbog yun sa Facebook, sa social media, at saka group chat nilang mga, yung apelido ng asawa ko, group chat nila nun, is, antitindi, matitindi talaga yung dagok na paninira, yung sinasabi sa akin. Sobrang sakit. Sobrang sakit talaga sa akin nun. Hinahayang ko totosin ng husband ko, umiiyak ako sa kanya, bakit ganyan yung pamilya mo. Kung dapat nung una pa lang pumalas na sila, sinabihan na nila ako, yung hindi pa kami kinakasal dapat sinabihan na nila akong wag kaming ikasal. Diba? Eh kaso, wag kayo ang pumilit talagang magkasal sa amin ay husband ko. Siya. Ayun na niya akong pakawalan eh. Anong gagawin ko? Siyempre, nakitaan ko rin naman na wala, wala namang ibang rason para itigil ang kasal dahil mahal na mahal na mahal ako ng husband ko. Nakikitaan ko siya. Kaya wala akong rason para iwan siya, para ano, kasi worth it ko yun eh, na may nagmamahal sa akin ng totoo. Kung totoo sin blessing yun, alam nyo ko bakit? Yun ang dasal ng mami ko sa akin, na makatagpo ako ng may magmamahal sa akin ng tunay. Sana pakasalan ako ng hindi ako iiwan, magkakaanak kami, magiging masaya kami. Kaya thankful din ako kay God at thankful din ako kay mami. 'Di ba? Iba ang prayers. Kaya ayan, yan yung binigay sa akin ng mami ko at binigay din sa akin na ni God. O 'di ba? Worth it ko na yan. Guys, ayun nga na, paano pag ako na yung nagsalita? Kung yung dinurog ako ng ilang taon ng side ng husband ko. Eto parang maganda na rin magpakademonyo, no? Para malaman din nila na hindi lang din yung sa kabaitan yung nakikita nila. Eto, magpapakademonyo tayo, okay? Yan. Pag sinabi ko bang ang gulo-gulo ng pamilya nila sobra. Kung totoosin, husband ko na rin nagsabi kung bakit minsan ayaw din niya umuwi kasi naiinis siya. Sinasabi niya sa akin nung husband ko na, nakakainis, si mama, ampun ng pamangkin, ampun ng ampun dito pag-aaralin, dito pagtatrabahuin, tapos pagkakuan naman, oh, yung ate niya, punot dulo. Yun na. Hindi, punot dulo nga nung ate niya. Doon na nagkokos ng gulo. Doon na nagkokos ng issue. So, syempre, pagka doon yung husband ko, naiirita na nga siya, naiinis. Pagkatapos patirahin yung mga pinsan, gano'n ang mangyayari. Within 2 to 3 or 5, 6 months, may issue na, may dagok ng siraan. Diba ang gulo? Kung bakit din ayoko guys tumira doon, kahit sabihin mo sarili nilang bahay yon or bili nila or what, ayoko rin tumira kung alam ko naman toxic ang pamilya. Bakit? Kaya sabi sa akin ng mami ko, kasi mami ko na nga lang nandito. Kung totoosin, kahit na may issues din kami ng pamilya, pero hindi grabe sa ganon. Tahimik ang buhay ko sa sarili kong pamamahay. May sarili kaming kwarto, may sarili kaming privacy, at saka gumawa rin ng sarili-sariling kitchen. May mga privacy kami dito. Since ever naman na kahit tumira kami sa probinsya, may mga sarili-sarili talaga kaming privacy. Hindi kami yung ganyan na nag-aaway na masyadong kalat at saka masyadong bardagula na pang squatters area. Hindi. Kaya ayoko rin doon, baka halimbawa doon kami tumira, katok ng katok. Ayoko rin kasi yung may katok ng katok, nakakaistorbo. Ayoko rin yung masyadong kwentuhan na walang katuturan. 'Di ba? Mindset mo naman kung talaga matured ka, you know, 'di ba? Gusto namin mag-asawa na tahimik lang. Ayaw namin ganyan sobrang gulong pamilya. Issue dito, issue diyan, walang katuturan, 'di ba? Eto guys, part 3. Di ba nga paulit-ulit ko sinabi nito kung bakit ako pinakasalan ng husband ko. Ayaw niya kasi sakit ng ulo about sa family. Oo, nagre-reunion sila, masaya sila, pero yung toxicated ba,
involved din yung husband ko kahit tahimik siya. Alam niya yon sa side niya na napakadilim. Na napakadilim at salimuot. Di ba? Yung salimuot means toxic na talaga. Di ba? Kasi, obviously lang naman talaga. Bakit ka mag-aampon? Tapos magrereklamo na wala ng pera? Kung wala na talagang pera yung magulang niya, at nagrereklamo yung magulang niya, ang tanong nga doon, bakit siya mag-aampon? O, di ba? Doon din umiikot yung toxic eh. Tapos, magrereklamo din yung mga pinsan, at saka yung inaampon nila, dahil nga din doon sa ate niya. Ayan. So, ayun nga, kasalanan din naman nung mga tumitira sa bahay ng biyanan ko, 'di ba? Yung mga pamangkin, ganyan, apo or what. Eh, alam niyo na yung ganun yung ate niya. Pero isinisiksik pa rin nila yung sarili nila para lang sa trabaho na malapit lang doon at para lang din, whatever, chupa-chu, ganyan. Napakadali lang po magdesisyon. Diba? Parang ang think namin mag-asawa na naggagamitan. Gamitin yung bahay nila para may mapag-anuhan. Tapos, syempre, mag-rant yung ate niya. Mag-i-issue. Tapos, syempre, ayun na, indicated na yun. Na pati yung pinsan nila na inampon, sisiraan din. Ayoko lang ganun. What more kung doon kami tumira tapos ganun kagulo? Ayoko guys. Ayoko. At lumaki kami sa tahimik lang na pamilya. Hindi kami ganun yung basag ulo na walang kakwenta-kwenta at katuturan. Ayoko rin nun sobrang toxic na mayat maya, ang daming sinasabi, mayat maya, ang daming kwento na walang nonsense. Diba? Kung talagang matured talaga sila. Sabi natin yung mga anak nila matatalino, ganyan. Pero yung mga ina, masyadong chismosa. Hustisya guys. Bata pa lang yan. Pero pag lumaki yan at naugali mo, baliwala rin yung award na yan. Doon yun makikita pag lumaki sila. Diba? Kasi bata pa lang yan eh. Nag-aanuhan sila sa awarding. Nakakatawa nga, di ba? Award lang yan, napaka-nonsense yan. Ang pinaka-inner peace dito, attitude. Di ba? Award nga kayo ng award, pero tingnan nyo naman yung mga attitude nyo, parang tanga. Diba? Kaya nga, tingnan mo ha, ito pa. Ito pa. Kaya mag-ungkatan tayo kasi gusto ko na talaga magsalita. Comsec at saka social media lang naman ang kaya nila. So, ito ako, vlog. Ang hilig nila mangutang. Kahit alam mong palubog na utang pa rin sila ng utang. Kaya hindi ko rin masisisi kung siya nga at puno, yun din ang bunga. Yung husband ko. Kanino ba nagmana yung husband ko? Eh, dito sa magulang, ganun din, utang ng utang. O, diba? Kaya wag niyo ko sisisihin na kung bakit inaaway ko husband ko. Kasi ugali niyo din yan. Literal. Oo, inasawa ko. Ay, ang tanong nga, inasawa ko siya, nagreklamo ba ako? Nagreklamo ba ako sa angkan nila na ganito, ganyan yung apo nila, pamangkin nila? Hindi, di ba? Wala kayong narinig sa akin kung hindi yung mga patitsada nyo lang sa akin sa Comsec at saka sa social media. Diba? Oh, see? Ilalaban ko yung lahat. Diba? Hindi ako basta wife lang. May paninindigan ako. Kaya nga nag-asawa, ano yung baboy? Di ako baboy na iiri lang, tapos mag-anak at ibibigay at tatapon ko na lang sa kanila. Wow ha? Part 4. Ayun nga, about sa nagkaanak nga kami. Iniri ko, ginawa akong parang baboy na nagkaanak lang, bibitawan na. Ayan nga, 'di ba?
Kung tutusin, mas marami akong daing, mas marami akong sama ng loob doon sa pamilya at saka tita, pinsan at saka ate niya ng husband ko. Mas malaki ang dagok ng ginawa nila sa akin. Ayan guys, okay? Tingnan mo ganun na nga pag-uugali nila. Yung toxic na nga, nangungutang pa, tapos nagsisiraan pa sila, dugo sa dugo. Magkakadugo sila pero ang titindi nila magsisiraan. Yun ang pinakang ayoko. Okay? Yun ang pinakang ayoko sa lahat. Kung titira ka nga doon pero ganyang kawalastik ang attitude, no way na. Ayoko doon tumira. What more kung doon kami tumira? Diba? Alam ko kasi mangyayari. Pag doon tumira, sisiraan ako. At tulad nga nung yung sa kapitbahay nilang kamag-anak nila. Kung totoosin, kung bakit yung si ate girl lumayo na, nag-asawa na ng iba, dahil din sa sul-sol ng biyanan at saka ng mga pinsan or what na ganyan. Kaya naghiwalay, hindi na rin niya nakakaya. Kung totoosin, nakausap ko din siya. Ayaw niyang ganun. Nakausap ko rin din naman siya. Okay naman siya, hindi naman siya sana. Ay, syempre, pagod din naman siya. Ang dami na rin naman yan ginawa. Naglalaba din naman siya. Pero, grabe din yung biyanan. Ayan. Kaya, hindi na rin, parang ayaw na din niya makita yung mga anak niya, ganyan. Kasi nga, yung nangyari, same lang din sa ginawa sa akin kung paano yung paninira. Pero, iba ako talaga. Kilala niyo ako, alam niyo na kung paano akong lumaban, di ba? Hanggang kamatayan. Diba? Kaya nga, ikinasal kayo, my God, guys. Di ba? Nagbubuklod na kayo niyan. Kung sila nga, sabihin natin, married life, pero naghihiwalay. Ibahin niyo ako, guys. May paninindigan ako. Kahit anong paninira nyo sa akin, saksi ang Diyos. Anong gagawin nyo sa akin? Karman dadagok din sa inyo. Okay? Kasi wala naman din kaming ginawa. Kung tutusin ako nga, pag nandun sa kanya, naghuhugas ako ng plato, naglilinis. Pero ang dami pa rin nilang sinasabi sa akin, ay guys, ganun ba talaga ang Bisaya? Kasi Tagalog ako masyadong toxic talaga, promise. Kung bakit, ayan, kung tutusin, ayaw din naman ng asawa kong umuwi doon pag may okasyon. Parang bumababa na rin yung tingin niya sa magulang niya, ate niya, at saka sa mga pinsan niya, at saka sa angkan niya. Kasi nga ganun nga. Kasi ako yung tinatarget. Di ba? So, mas maganda na nga yun na, talagang, ayoko na rin dito. Sa Caloocan, ayoko na rin dito. Nagpupumilit na rin ako kay mother na tumira na lang kami probinsya para tama na. Ayoko na rin ng toxic, promise. Ayoko ng ganyan ng pamilya, sobra. Akala ko kasi magiging masaya ako dahil nga masaya sila pag may reunion, nagsasama-sama, pero yung medyo nakilala ko na sila, may mababait naman silang tito, tita, may mababait. Yung mga mababait naman tito, tita nila, matured yun. Kasi, matured yun. Tingnan nyo naman, di ba? Minsan, hindi naman sila nasasali sa comment section, tsaka sa patotsyada din sa akin na paninira. Wala akong naririnig sa kanila. Ang pinakang isip bata doon, yung ibang tita niya at ibang pinsan niya at yung ate niya, yung pinakang worst na isip bata. Bobo lang talaga. Bakit kasi sila, alam nyo na yung ate niya, napakaisip bata. Alam nyo, nagkokos siya ng issue, nagkokos siya ng gulo. Yung pagka-tridor nung ate niya malala, sobra. Andun ako, ang galing niyang sumipsip, ang galing niyang magtago na parang wala lang nangyari. Pero, alam din kasi ng husband ko yun kung bakit sinasabi sa akin ng husband ko medyo mag-ingat-ingat ako dun sa ate niya. Siya rin yung nagkokos. Ang mali lang, bakit kayo naniniwala sa kanya? See? Part 5, guys. 5 na to 5. So, ayan ngayon about sa ate niya na bakit kayo maniniwala? Kung matured kayo, ganito. Kasi nga, di ba nga na
na ano siya, nagkasakit yung ate niya kung bakit ang sabi nga sa akin, bumaluktot yung utak niya. Yan, naging isip bata. Kung alam nyo naman na guys na ganyan na siya yung ka-worst ang ugali niya, bakit nyo ginagaya? Diba? Wala dapat ikagaya. Alam nyo ng isip bata, pati yung tita, pinsan gagayahin yung pag-uugali ng ate niya. It means, once na ginawa nyo yon, manira din kayo na ibang tao, wala rin kayong pinagbago. Sabihin nyo matalino nga, pero saan yung talino? Kasi nga, ginaya nyo. Diba? Ginaya nyo pag-uugali niya. Diba? So, ano iisipin ko? Ang tali-talino mo naman kasi naninira ka. Ganon. O, diba? Ayan, ha? Para maintindihan nyo naman, guys. Hindi yung puro ako yung masama. My God, ha? Okay? Ito pa. Sobrang toxic. Oo, sabihin natin ang sasarap ng mga ulam nila pag reunion. Pero, hindi ako nasasarapan. Diba? Kung tutusin, busog ka. Pero pag nandun ka na, busog ka. Tapos, ang sasarap ng mga ulam, naamoy mo, ganyan. Pero pag uwi mo, tapos, malaman mo, ini-issue ka na, ang dami na sinasabi mo, maarte yung asawa ni ano, ganyan. Maisusuka. Unto sa dami ko kinain nun, maisusuka ako na lang. Diba? See? Hindi ako nasasarapan sa ganung pagkain kung ma-issue. Diba? Kaya nga diba, guys? Alam mong isip bata, ang isang tao, nagpapakaisip bata ka rin. Kung alam mo yung maturity means, bakit mo gagayahin ang isang taong balahura? Kapag nanira, gagayahin mo rin, maninira ka din. Matured ba tawagin nun? Diba? Ang matured po kasi, alam yung may sariling desisyon sa buhay. Hindi nakikinig sa sulsul ng ibang tao. Ang matured kasi means, hindi lang din sa utak yan, guys. Diba? Hindi lang din yan sa utak. Nasasayo yan. Kasi kung gagayahin mo naman yung ugali ng ibang tao na alam mo naman toxic, isa ka na rin sa isip bata. Diba? Ayan pa ha. Kung tutusin, mas marami talaga akong pwedeng sabihin. Kasi ang indicated lang naman sa kanila is gusto na lang nila ako ihiwalay sa asawa ko. Yan. God, my God. Diba? Nakakababa ng dignidad. Palasimba! Pag uwi sa bahay, demonyo. See? Wala rin kahihinatnan. May Bible! Dala-dala sa bahay. Saan dinadala? Paninira ng tao. Diba? Naglilingkod. Ang dami nang nalalaman about sa verse ng Bible. Ni-review mo lang pero hindi mo ginampanan sa sarili mo. Ang talino nga, na-review lahat ng verse. Pag uwi sa bahay, tarantado. Yay! Diba? Kung tutusin, mas marami akong masasabi dahil nakitaan ko sila ng pag-uugali. Ito yung depression ko na sobrang galit sa kanila. Diba? Utang ng utang. Pag nagka-problema, kanino bagsak? Sa mga anak, sila magbabayad. Ay, kaloka. Nagsisiraan, magkakadugo. Naging pamilya pa. My God. Gulo! Ayoko ng ganyang pamilya, magulo, sobra. Ang sakit sa ulo.